kantong tahimik, ngunit nanunukso. Sa puwerto ng dilim, mga lihim nagtatago, mga aninong umiiyak sa lungkot at takot. Sa puwerto ng engkanto, walang ligtas sa sumpa. Sa bawat paghinga, may mahika na nadarama. Sumpa ng Distonia. Ako si Roda, at ang kwentong ito ay hindi lamang isang pangyayari sa aming pamilya, kundi isang babala na dumadaloy sa aming mga dugo. Ito ang kasaysayan ng aking lola sa tuhod na si Lola Bukay, isang pangalang binigay dahil sa kanyang buhok na kasing bilis ng pagputi ng umaga sa isla ng Panay. Noon, ang Aklan ay bahagi pa ng Capiz at ang Antique ay sakop pa ng Iloilo, at ang Pilipinas ay isang malaking anino pa lamang ng Espanya. Noong kanyang kabataan, si Lola Bukay ay may dalawang matalik na kaibigan, sina Uning at Telma. Ang kanilang paraiso ay ang sapa na dumadaloy sa gitna ng kanilang baryo. Doon nakatindig ang isang dambuhalang puno ng kamagong, balot ng misteryo at hitik sa bunga. Para itong altar na hindi dapat lapitan, napapaligiran ng mga kakaibang halamang kakawati at tila bumubulong sa hangin. Matalinhaga ang babala ng mga matatanda. Bawat isa sa baryo ay may takot na bumibigkas sa pangalan ng punong iyon. Mahigpit na pinagbabawal ang pag-akyat o pagkuha ng kahit isang bunga. Alam ito ni Bukay, Uning at Telma. Subalit, ang usisa ng kabataan ay isang apoy na mahirap supilin. Isang hapon, habang ang kanilang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa sapa, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa kanilang atensyon. Mula sa katawan ng kamagong ay umalingaw-ngaw ang isang malalim at mapanglaw na palingking. Parang isang nilalang na nahihirapan o nagbababala. Nakatingin ang tatlong magkakaibigan. Bahagyang kinilabutan, ngunit ang tukso ng mga makikinang na bunga ay mas matindi. Kinabukasan, ang mundo ni Lola Bukay ay bumaliktad. Sa pagising niya, ang kanyang katawan ay tila pinamugaran ng libo-libong maliliit na ahas na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Ang kanyang mga kamay at paa ay sumasayaw sa indak na hindi niya mapigilan. Puno ng panginginig at pagilipit, ang kanyang dating maliksi na katawan ay naging bilanggo ng sarili nitong mga kalamnan. Ang kanyang paglakad ay naging isang bangungot. Sina Uning at Telma, puno ng takot at pag-aalala, ay dinala siya sa pinakamalapit na albularyo. Isang matandang lalaki na ang mga mata ay tila puno ng sinaunang kaalaman at babala. Nang makita ni Lola Bukay, umiling ito ng mariin sumpa. Ang kanyang boses ay garalgal at parang tuyong dahon. Sumpa ng kamagong, ang iyong paglapastangan sa puno at ang pagnanakaw ng bungang nito ay gumising sa galit ng diwatang nagbabantay. Ang tanging lunas ayon sa albularyo ay ang paghingi ng tawad at pag-alay sa puno. Sa takip silim, ang tatlong bata ay bumalik sa sapa, dala ang mga prutas, bulaklak na kanilang pinagsama-sama. Sa paanan ng dambuhalang puno, sa gitna ng nakakatakot na katahimikan, ay inilapag nila ang kanilang mga handog. Ang hangin ay tila humihinga ng malalim at ang anino ng kakawete ay sumasayaw na parang mga multo. Pagkaraan ng ilang araw, ang kalagayan ni Lola Bukay ay unti-unting bumubuti. Ang mga di mapigil na paggalaw ay humupa. Ang sakit ay lumayo. Ngunit ang kapayapaan ay
ng Distonia ay hindi lubusang nilisan ng kanilang pamilya. Ito ay naging isang naghihintay na anino, handang sumulpot sa tuwing may lumalabag sa batas ng kalikasan. Ang puno ng kabagong ay naging isang muling paalaala, hindi lamang ng kanilang kasaysayan, kundi ang isang kasunduan na dapat nilang sundin habang buhay. Lumipas ang mga taon, si Lola Bukay ay tumanda na. Ang kanyang mga mata na dating puno ng buhay at pagkamangha ay nabalot na ng isang malantang na anino ng pag-aalala. Ang sumpa ng kamagong ay nanatili isang tahimik na banta sa kanilang pamilya. Bawat bagong kasal, bawat bagong silang nasanggol at binabantayan na may halong pag-asa at pangamba. Ang mga alintuntunin ay naging batas ng kanilang tahanan. Hindi maaaring magtapon ng basura sa sapa. Bawal putulin ang anumang puno na walang sapat na dahilan at paintulot ng matatanda. Ang paggalang sa lahat ng nilalang, maliit man o malaki, ay tinuturo sa bawat bata mula pa sa kanilang pagmulat. Gayunpaman, ang kalikasan ng tao ay sadyang mapusok. Sa isang henerasyon ay may isang apo, si Lola Bukay, na nagangalang Elias. Si Elias ay matigas ang ulo at hindi naniniwala sa lumang kwento. Para sa kanya, ang sumpa ng isang katang-isip lamang, isang paraan ng mga matatanda upang kontrolin ang kanilang mga buhay. Isang tag-araw sa kasagsagan ng init, napagdesisyon na ni Elias at ang mga kanyang mga kaibigan na magtayo ng maliit na dam sa sapa upang makahuli ng maraming isda. Hindi nila inalintana ang mga babala ng kanilang mga magulang. Sa kanilang paningin, ito ay isang simpleng laro lamang. Ngunit habang sila ay abalang nagtatambak ng bato at lupa sa sapa, isang kakaibang lamig ang bumalot sa paligid. Ang dating maaliwalas na langit ay biglang dumilim at ang hangin ay humihiyaw na parang isang nagdurusa mula sa malayo. Ang dambuhalang puno ng kabagong ay tila nagdilim pa. Ang mga bunga nito ay parang nanginginig sa isang mapanganib na pula. Nang gabing iyon, si Elias ay hindi mapakali. Mayroon siyang naramdamang kakaibang kuryente na dumadaloy sa kanyang mga pisig at binti. Ipinagwalang bahala niya ito. Iniisip na marahil ay pagod lamang siya sa maghapong paggawa sa sapa. Kinabukasan, habang siya ay nagtatangkang bumangon mula sa kanyang higaan, isang nakakatakot na pananakit ang bumalot sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang pumulupot na hindi niya gustuhin. Ang kanyang leeg ay tila may sariling buhay at pumipihit sa hindi natural na anggulo. Ang takot ay bumalot sa kanya nang mapagtanto niya ang sumpa ay bumalik. Ang balita ay kumalat sa buong baryo na parang apoy. Ang matatanda ay umiling ng may lungkot at panghihinayang. Si Lola Bukay, bagamat mahina na ang katawan, ay nagkaroon ng bagong lakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at takot. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Muli, ang pamilya ay nagtipon sa paanan ng puno ng kamagong. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang pag-aalay ay mas mabigat na pakiramdam. Ang takot, ang pangamba ay mas malalim. Si Elias, umiiyak sa sakit at paghihinayang ay inilapit sa puno. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mapupunaw na bituin, si Lola Bukay ay nanguna sa ritual. Ang kanyang tinig, bagamat naginginig, ay puno ng otoridad at pagmamakaawa. Humingi siya ng tawad sa ngalan ni Elias, nangakong hindi na muling lalapastanganin ang kalikasan. Ang usok ng insenso ay pumailalim sa hangin, kasabay ng kanilang mga dalangin. Ngunit hindi katulad noong una
unang pagkakataon. Ang pagaling ni Elias ay hindi agarang dumating. Ang sumpa ay tila mahigpit ang kapit. Mas matagal ang pagluluksa ng diwata. Ang bawat araw ay isang pagsubok, isang laban na hindi nakikitang puwersa. Sa panahong iyon, natutunan ni Elias ang tunay na kahulugan ng respeto at pagsisisi. Ang kanyang paghihirap ay naging isang malinaw na paalaala sa buong pamilya. Ang sumpa ng kamagong ay hindi isang simpleng kwento lamang. Ito ay isang buhay na batas, isang hindi nakikitang tanikala na bumibigis sa kanila, sa kalikasan, at anumang pagtatangka na kumawala ay mayroong madilim at nakakatakot na kabayaran. Ang mga araw ay naging linggo. Ang linggo ay naging buwan. Ang katawan ni Elias ay nanatiling bilanggo ng distonya. Ang dating sigla ng kanyang mga mata ay napalitan ng isang walang buhay na kawalan. Ang bawat pagalaw ay isang pahirap, isang patuloy na paalaala ng kanyang pagsuway. Ang tensyon sa loob ng pamilya ay tumataas. Mayroong mga bulungan ng kawalan ng pag-asa, ng pangamba na baka tuluyan ng bawian ng sumpa si Elias. Si Lola Bukay, bagamat matanda na, ay hindi nawawala ng pag-asa. Gabi-gabing bumibisita sa puno ng kamagong, nag-aalay ng sariwang bulaklak at tahimik na nakikiusap sa diwata. Isang gabi, habang buwan ay nakasilip sa pagitan ng mga dahon ng kamagong, may napansin si Lola Bukay na kakaiba. Ang mga ugat ng puno na dating nakabaon ng maigpit sa lupa ay tila gumagalaw. Hindi ito ang karaniwang paggalaw dulot ng hangin. Ito ay isang banayan, halos hindi mapapansing paggalaw na parang may buhay ang mismong puno. Kinabahan si Lola Bukay. Ang kanyang kutob ay nagsasabing hindi maganda. Dali-dali siyang bumalik sa kanilang bahay at binalaan ang buong pamilya. Ipinagbilin niya sa lahat na maging maingat, na huwag lalapit sa sapa o sa puno ng kamagong. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang matinding takot na hindi niya kayang ipaliwanag. Ngunit ang babala ay tila nahulog sa bingi. Ang ilang mga nakababatang membro ng pamilya ay bulong-bulungan. Iniisip na ang matanda ay dala lamang sa kanyang edad. Si Elias mismo, sa kanyang paghihirap, ay nawawala na ng pag-asa na tila wala nang pakialam sa anumang banta. Isang tanghali, ang panganay na anak ni Elias, isang batang lalaki na nagngangalang Bencho, ay nawala. Hinanap siya ng buong pamilya, ngunit tila tinangay siya ng hangin. Ang kanyang huling pagkakita sa kanya ay noong naglalaro siya malapit sa sapa, hindi kalayuan sa puno ng kamagong. Ang takot ay naging isang malamig na kamay na humahaplos sa kanilang mga puso. Agad nilang naalala ang babala ni Lola Bukay. Ang puno ng kamagong ay tila naghihintay, nagkukubli sa isang madilim na lihim. Nagpasya ang ilang matatapang na lalaki sa pamilya na puntahan ang puno. Bitbit ang mga sulo, tinahak nila ang madilim na landas patungo sa sapa. Ang katahimikan ay nakakabingi, tanging ang mga kanilang mga yabag at ang huni ng mga kakaibang insekto ang naririnig. Nang marating nila ang puno, isang nakakakilabot na tanawin ang mumungad sa kanila. Sa paanan ng dambuhalang kamagong, nakahandusay si Benjo. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang maliit na katawan ay hindi gumagalaw, ngunit hindi ito ang pinakamasama. Ang lupa sa paligid ni Benjo ay natatakpan ng mga kakaibang marka, mga malalalim na ukit na tila ginawa ng
matatalim na kuko. At sa mismong puno, sa taas ay hindi maabot ng isang ordinaryong tao, ay may nakaukit na isang simbolo, isang baluktok na hugis na tila isang nakapulupot na ahas. Isang malamig na hangin ang umihip at mula sa kailaliman ng puno ay muling umalingaw-ngaw ang mapanglaw na halighing na noon pa lamang ay kinakatakutan na nila. Ang pagkakataong ito, walang duda sa kanilang mga isipan. Ang diwata ay hindi lamang nagbabala, ito ay nagparusa at ang kanilang pagsuway ay maaaring magdulot ng mas malaking trahedya kaysa sa kanilang inakala. Ang katahimikan, pagkatapos ng kanilang nakakakilabot na pagtuklas, ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Binuhat ng lalaki si Benjo. Ang kanyang maliit na katawan ay parang isang walang buhay na manika. Habang tinatahak nila ang madilim na landas pabalik sa baryo, ang mga anino ng mga puno ay tila humahabol sa kanila. Ang mga bulong ng hangin ay parang mga sinasabi ng isang galit na espiritu. Pagdating sa bahay, ang paghihinagpis ng ina ni Benjo ay bumagsak sa nakakapatindig balahibong katahimikan. Ang buong pamilya ay nagtipon. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong takot at kawalan ng pag-asa. Si Lola Bukay, sa kabila ng kanilang pisikal na paghihina, ay nanatiling matatag. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinaunang karunungan at isang matinding pangamba. Ito na ang huling babala. Mariing niyang sabi, ang kanyang tinig ay garagal ngunit puno ng otoridad. Ang diwata ay hindi nagtitimpik. Ang ating pagsuway ay nagdurot ng matinding galit. Habang binabantayan nila ang walang malay na si Benjo, isang kakaibang pangyayari ang nagsimulang maganap. Ang temperatura sa loob ng bahay ay biglang bumaba. Kahit ang hangin galing sa labas ay mainit at tuyo. Ang mga anino sa mga sulok ay tila humahaba at kumikilos mag-isa, na parang may mga nakikitang nilalang na nagkukubli sa kadiliman. Ang mga hayop sa paligid ay nagsimulang kumahol at umangal ng sabay-sabay. Ang kanilang mga nakakatakot na ingay ay bumalot sa buong baryo. Ang mga ilaw ng kanilang mga lampara ay nagsimulang nagpindot-pindot na nagkahagis ng sumasayaw ng mga anino sa mga pader. Bigla, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas. Ang mga dahon ng mga puno ay nagsimulang kumampas sa bintana na parang may malaking kamay na gustong pumasok. Ang hangin ay humiyaw na parang isang libong nagdurusa na kaluluwa. Ang takot ay bumalot sa bawat isa sa loob ng bahay. Ang mga bata ay umiyak at kumapit sa kanilang mga magulang. Ang mga matatanda ay nagdasal ng tahimik. Ang kanilang mga labi ay nagnangatog. Alam nila na ang galit na diwata ay nasa kanilang pintuan na. Sa gitna ng kaguluhang iyon, ang katawan ni Benjo ay nagsimulang manginig. Ang kanyang maliit na mga kamay ay pumulupot. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang pumadyak na hindi mapigilan. Ngunit hindi ito ang karaniwang paggalaw. Ito ay mas marahas, mas balintuna, na parang may ibang pwesto na kumukontrol sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay biglang dumilat, ngunit walang buhay ang kanyang tingin. Isang garalgal na tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ang boses ng isang inosenteng bata, kundi isang malalim at nakakatakot na ungol na nagpatindig balahibo ng lahat. Umalis kayo, ang boses ni Benjo. Ngunit hindi ito ang kanyang boses. Ito ay mas matanda, mas makapangyarihan, puno ng galit at paghihiganti. Ang lupaing ito ay akin. Ang inyong paglapastangan ay hindi mapapatawad. Ang tensyon sa loob ng silid
ay halos hindi mahawakan. Alam nila na hindi na ang kanilang apo ang nagsasalita. Isang malamig na presensya ang bumalot sa kanila. Isang madilim na puwersa na matagal na nilang kinakatakutan. Ang nakakatakot na boses na nagmumula sa bibig ni Benjo ay tumagos sa bawat buto ng naroon. Ang kanyang maliit na katawan ay nagsisikip na hindi natural na mga anggulo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan na parang nakakakita ng mga nakakatakot na bagay na hindi nila kayang masilayan. Si Lola Bukay, sa kabila ng kanyang takot, ay nagkaroon ng isang malinaw na pag-iisip. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay at mabilis. Ang galit ng diwata ay naroon mismo sa kanilang tahanan at ang buhay ng kanilang apo ay nasa bingit ng kamatayan. Tawagin ang albularyo, utos niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Siya lamang ang may kaalaman sa ganitong uri ng pamamaraan. Dali-daling tumakbo ang ilang kabataan sa dilim patungo sa bahay ng matandang albularyo. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay isang tambol ng pangamba. Ang hangin sa labas ay patuloy na humihiyaw at ang mga puno ay tila sumasayaw sa isang marahas na indak. Nang dumating ang albularyo, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Tiningnan niya si Benjo. Ang kanyang katawan ay patuloy na nagkukumbulsyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang nakakatakot na kawalan. Ang diwata ay humihingi ng kabayaran, sabi ng albularyo. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang inyong paglabag ay malalim at ang kanyang galit ay matindi. Ano ang aming gagawin? Tanong ng ama ni Benjo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Anong alay ang aming ibibigay upang patawarin niya kami? Ang albularyo ay tumingin sa puno ng kamagong na tanaw mula sa kanilang bintana. Ang madilim nitong silweta ay nakakatakot sa liwanag ng buwan. Ang galit ng kalikasan ay hindi basta-basta mapapawi ng mga prutas at bulaklak lamang. Mayroon silang hinihingi na mas mahalaga. Ang tensyon sa silid ay tumindi. Ang bawat isa ay naghihintay sa nakakatakot na sagot. Kinakailangan ang isang sakripisyo. Maring sabi ng albularyo, isang buhay para sa isang buhay. Ang dugo lamang ang makakapawi sa kanyang uhaw. Isang nakakapinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga mata ng bawat isa ay napunta kay Benjo. Ang kanyang maliit na katawan ay patuloy na pinapahirapan ng hindi nakikitang puwersa. Ang ideya ng pagsasakripisyo ng isang inosenteng bata ay hindi matanggap. Hindi, sigaw ng ina ni Benjo. Hinahagpit ang yakap ng kanyang anak. Hindi namin siya ibibigay. Kung hindi niyo gagawin, lahat tayo magdurusa. Babala ng albularyo. Ang sumpa ay kumakalat at ang buong pamilya ay malalanta tulad ng isang dahon sa tagtuyot. Si Lola Bukay ay tumayo. Ang kanyang matandang katawan ay tila nagkaroon ng bagong lakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang matinding kalungkutan at isang mabigat na pasya. Mayroon pang ibang paraan, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng otoridad. Hindi kailangang buhay ang ibigay. Ang diwata ay naghahanap ng paggalang at pagsisisi. Ipakita natin sa kanya na tayo ay handa magbayad sa ating pagkakamali. Nagkatinginan ang lahat, nagtataka sa sinabi ni Lola Bukay. Maghahanda tayo ng isang ritual. Patuloy niya, isang ritual ng pagkakakumbaba at paghingi ng kapatawaran. Ibubuhos natin ang ating puso at kaluluwa sa paghingi ng tawad at kung hindi pa rin ito sapat, ang kanyang tinig ay naputol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Kung hindi pa rin ito sapat, ako ang magbibigay ng sarili bilang kapalit.
Isang bulong-bulungan ang kumalat sa silid. Ang ideya ng matandang Lola Bukay na mag-alay ng kanyang sarili ay nakakagulat at nakakatakot. Hindi namin nahayaan iyan, Lola, sigaw ng isa sa kanyang mga apo. Ito ang aking kasalanan. Mahinahon niyang sabi. Ako ang unang nakakuha ng bunga. Ako ang unang sumuway. Nararapat lamang na ako ang magbayad. Ang tensyon sa silid ay halos sumabog. Ang gabi ay puno ng pangamba habang ang pamilya ay naghahanda para sa isang ritual na maaring magdesisyon sa kanilang kapalaran. Ang buhay ni Benjo ay nakasabit sa isang manipis na sinulid at ang galit ng diwata ay patuloy na bumubulong sa dilim. Ang gabi ay nabalot ng isang nakakatakot na katahimikan habang hinahanda ng pamilya ang ritual sa paanan ng puno ng kamagong. Naglatag sila ng puting tela na nag-aalay ng mga bagay na may malalim na kahulugan sa kanilang pamilya. Ang lumang kasangkapan ng mga pinagmanahang alahas. Si Lola Bukay nakasuot ng puting damit at nakaluhod sa harap ng puno. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa panalangin. Ang albularyo ay bumulong sa mga sinaunang orasyon sa isang dayaliko na halos hindi nila maintindihan. Ang usok ng mga halamang gamot ay pumapailalim sa hangin, bumabalot sa kanila sa isang kakaibang amoy ng tela na bubukas ng isang lagusan sa ibang dimensyon. Habang tumatagal ang ritual, ang katawan ni Benjo ay unti-unting kumakalma. Ang kanyang paghinga ay naging regular. Ang kanyang mga kalamnan ay lumuwag. Isang bahagyang pag-asa ang sumilay sa mga puso ng pamilya. Marahil ang kanilang pagsisisi ay narinig. Ngunit sa kasagsagan ng kanilang pag-asa, isang nakangimbal na pangyayari ang naganap. Ang lupa sa kanilang paanan ay nagsimulang umuga. Hindi ito ang mahinang pagyanig ng lupa na kanilang naranasan noon. Ito ay isang marahas na paggalaw na tila may isang dambuhalang nilalang na bumubulwak mula sa kailaliman ng lupa. Ang mga puno sa paligid ay nagsimulang magbagsakan. Ang lupa ay bumukas at lumamon sa ilang mga kasangkapan ng kanilang inalay. Isang malalim at nakakatakot na tunog ang umalingaw mula sa bitak na lupa. Isang tunog na puno ng galit at pagkasira. Sa gitna ng kaguluhan, ang albularyo ay napasigaw. Hindi ito ang diwata ng puno. Mayroon pang iba. Isang mas matandang espiritu na nagbabantay sa buong lupain ito. Sa gitna ng pagyanig, si Benjo ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng nakakatakot na kawalan doon. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Lola, ano pong nangyari? Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay muli ng kanyang sarili. Ngunit bago pa man makasagot si Lola Bukay, isang malaking pitak ang bumukas sa lupa sa mismong paanan ng puno ng kabagong. Isang maitim at mabahong usok ang bumubulwak mula rito, kasabay ang isang nakakakilabot na halinghing na mas malalim at mas nakakatakot kaysa sa kanilang narinig noon. Mula sa bitak ay lumabas ang isang hindi may pailiwanag na nilalang, isang anino na may mga kumikislap na pulang mata at mahahaba at baluktot na mga kuko na tila gawa mismo sa lupa. Ito ang espiritu ng lupa na galit sa kanila sa paglapastangan at handang bawiin ang lahat. Ang ritual ng paghingi ng tawad ay nauwi sa isang laban para sa kanilang buhay. Ang sumpa ng kamagong ay tila isang maliit na pasakit lamang kumpara sa galit sa mismong lupa. Si Lola Bukay at ang albularyo ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mata ay puno ng nakakatakot na pag-unawa. Ang kanilang kasalanan ay mas malaki kaysa sa kanilang inakala at ang kabayaran
ay maaring ang kanilang tuluyang pagkalipol. Sa gitna ng rumaragasang lupa at nakakatakot na anyo ng espiritu, ang pamilya ay napuno ng matinding takot, ngunit sa kanilang mga mata, lalo na sa mga mata ni na Lola Bukay, ay may lumitaw na kakaibang kislap, ang kislap ng pagtatanggol. Hindi sila basta-basta susuko sa galit ng lupa. Magkaisa tayo, sigaw ni Lola Bukay. Ang kanyang tinig ay lumakas sa gitna ng kaguluhan. Ang ating pagmamahalan at pagtutulungan ang ating tanging panglaban. Ang albularyo, bagamat nanginginig, ay nagsimula muling bumulong ng orasyon. Ang kanyang mga kamay ay gumagawa ng mga kakaibang simbolo sa hangin. Ang usok ng mga halamang gamot ay tila bumuo ng isang manipis na harang sa paligid nila. Ang espiritu ng lupa ay umungal. Ang kanyang mga pulang mata ay nagliyab sa galit. Sinubukan nitong abutin sila, ang kanyang makakapal at makukurot na mga kuko. Ngunit ang harang ng albularyo ay tila nagtataboy dito. Kailangan nating itong palisin sa lugar na ito, sabi ng albularyo. Ang kanyang kapangyarihan ay pinakamalakas dito sa mismong pinagmulan niya. Nagkatinginan ang pamilya. Alam nila ang tanging paraan ang dalhin ang espiritu pabalik sa kailaliman ng lupa. Ngunit paano nila gagawin? Biglang may naisip si Lola Bukay. Ang sapa, sigaw niya. Ang tubig na buhay, maaaring makatulong ito na pahinain siya. Sa gitna ng patuloy na pagyanig ng lupa, nagtulungan ang pamilya na itulak ng espiritu patungo sa sapa. Gamit ang mga sulo at mga kahoy, itinaboy nila ang nagngangalit na anino, umiiwas sa kanyang mapaminsalang mga kuko. Nang marating nila ang sapa, ang espiritu ay tila nag-atubili. Ang malinaw na tubig ay tila nagdulot dito ng hindi komportabling pakiramdam. Samantala si Lola Bukay ay daling-daling na patungo sa puno ng kamagong. Ang puno, sigaw niya, ito ang koneksyon. Kung mapuputol natin ito. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, ang espiritu ng lupa ay sumugod sa kanila. Hinampas nito ang lupa at isang malaking bitak ang bumukas sa pagitan nila at ng puno ng kamagong. Sa gitna ng kaguluhan, si Elias na bahagyang nakaramdam ng lakas dahil sa pagkupa ng impluensya ng espiritu sa kanyang anak, ay naglakas loob na humarang sa espiritu. Ang kanyang katawan ay pumilipit dahil pa rin sa sakit, ngunit ang kanyang determinasyon ay matatag. Layuan niyo sila, sigaw niya. Kahit nahihirapan siyang magsalita, ang espiritu ay bumaling kay Elias. Ang kanyang pulang mga mata ay puno ng panunuya. Tila baliwala lamang dito ang kanyang pagtatangka. Ngunit sa sandaling iyon, si Lola Bukay sa kabila ng kanyang edad ay mabilis na umakyat sa puno ng kamagong gamit ang isang lumang bolo ng kanyang dinala. Sinimulan niyang tagain ang pinakamababang sanga ng puno. Lola, ano pong ginagawa niyo? Sigaw ng kanyang mga apo. Tiwala lang, sagot niya. Ang kanyang mga bisig ay nagpupumilit sa bawat pagtaga. Nang bumagsak ang malaking sanga sa lupa, isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa buong lugar. Ang pagyanig ng lupa ay bahagyang humupa at ang espiritu ng lupa ay napahinto sa kanyang pagsugod, tila nasasaktan. Ang puno ng kamagong na matagal niyang itinuring na pinagmula ng kanilang sumpa ay tila ang siya ang nagkokonekta sa espiritu ng lupa ng kanilang mundo. Sa pagputol ng sanga, nabawasan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi pa nagtatapos ang laban. Ang espiritu, bagamat humina, ay nanatiling mapanganib. Alam niya na kailangan nilang gumawa ng isang bagay upang tuluyan nitong mapabalik
sa kailaliman ng lupa. Sa pagbagsak ng sanga ng kamagong, ang espiritu ng lupa ay umungol sa sakit at pagkabigla. Ang kanyang anyo ay nagsimulang maglaho. Ang madilim na usok na bumubuo sa kanya ay unti-unting nawala, ngunit alam ng pamilya na hindi pa ito katapusan. Ang galit ng lupa ay hindi basta-basta mapapawi. Ang pitak, sigaw ng albularyo, kailangan nating itong isara bago pa siya tuluyang makabalik sa kanyang pinagmulan at muling lumakas. Napatingin si Lola Bukay sa natumbang sanga ng kamagong. Mayroon siyang naisip, ang bunga, bulong niya. Ang bunga ang dahilan ng lahat ng ito. Dali-dali niyang pinulot ang ilang madidilim na bunga ng kamagong na nahulog mula sa sanga. Ang mga ito ay malamig sa kanyang palad. Tila naglalaman ng madilim na enerhiya na puno ng lupa. Ito ang ating ibabalik, sabi niya. Ito ang unang nagdulot ng galit. Ibalik natin ito sa kanya. Sa sandaling iyon, si Benjo, na ngayon ay halos ganap nang naka-recover, ay lumapit kay Lola Bukay. Sa kanyang maliit na kamay, hawak niya ang isang bulaklak na kakaiba ang kulay, isang matingkad na asul na bulaklak na tumubo malapit sa sapa. Isang bulaklak na hindi nila karaniwang nakikita sa kanilang lugar. Lola, sabi niya, nakita ko po ito malapit sa tubig. Ang ganda po. Napatingin si Lolo Bukay sa bulaklak. Ang asul na kulay na ito ay tila naglalaman ng kapayapaan at pag-asa. Bigla siyang nagkaroon ng idea. Ang balanse, bulong niya. Ang kalikasan ay tungkol sa balanse. Kung ang bunga ng pagsuway ay nagdulot ng galit, maaari ang simbolo ng paggalang at pagbabago ang makakapawi nito. Inabot niya ang bulaklak mula kay Benjo at hinawakan ang mga madidilim na bunga ng kamagong. Sa kabilang kamay, lumapit siya sa bitak na lupa. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Espiritu ng lupa, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malakas at puno ng respeto. Kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming paglalapastangan. Ito ang bunga ng aming pagkakamali. Ibinabalik namin sa iyo. Inihulog niya ang mga madidilim na bunga sa bitak. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilagay ang asul na bulaklak sa mismong gilid ng bitak, isang simbolo ng kanilang pagbabago at paggalang sa kalikasan. Isang nakakapinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang lupa ay huminto sa pag-uga. Ang madilim na sulok mula sa bitak ay tuluyang nawala. Ang espiritu ay tila tumanggap ng kanyang alay. Unti-unting nagsara ang bitak sa lupa na para bang hindi kailangan itong bumukas. Ang hangin ay huminahon at ang mga hayop sa paligid ay tumigil sa kanilang nakakatakot na ingay. Ang sumpa ng kamagong na matagal nang nagpapahirap sa kanilang pamilya ay tila lumuwag ang kapit. Si Elias ay nakakaramdam ng mas malaking kontrol sa kanyang katawan at si Benjo ay patuloy na bumabawi. Ilang dekada ang lumipas, ang sumpa ng kamagong ay nagpatuloy kung saan ang mga babae sa pamilya ni Lola Bukay ang carrier at ang lalaki ang sufferer. At kinalaunan, pinangalanan ito ng mga dalubhasa bilang Estonia. Engkanto